Parte ng paglimot ni Anne sa naging ugnayan nila ni Brendan ay nilinis niya ang kanyang silid sa mga bagay na nakapagpapaalala sa kanya rito. Ginawa niya iyon ang sumunod na day off niya sa ospital. Itinapon na niya ang mga memento na mula rito katulad ng cards at mga sulat. Ang ibang mapapakinabangan pa ay nauna na niyang ipinamigay sa mga pulubing pagala-gala sa kanilang palengke. Maging ang ayos ng kanyang silid ay iniba niya. Malapit nang magtanghalian nang matapos siya. Naligo lang siya at sabay na silang nagtanghaliang mag-ingat. Day off noon ng kanilang kasama sa bahay. Inaantok na siya ay hindi pa rin natutuyo ang mahaba niyang buhok. Ayaw naman niyang gamitan iyon ng hair dryer dahil madadry ang mga hibla ng buhok niya sa ibabaw. Ginagamit lang niya iyon kung may pupuntahan siya at kailangang maayos ang kanyang buhok. Sabay silang nanonood ng TV ng mag-ina habang marahan niyang pinapaypayan ang kanyang buhok. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang magmulat siya ng mga mata, patay na ang TV at wala na sa sala ang mami niya. Tumayo siya upang lumipat sa kanyang silid nang may magulungan sa sahig mula sa kanyang kandungan. Hershey's Kisses pala ang mga iyon. 3 ang kanyang napulot at isa lang tao ang nagbibigay sa kanya ng ganon. Si Rainiel. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Marahil ay kanina pa itong dumating at nang makitang natutulog siya ay hindi na siya ginising. Medyo malambot na ang mga tsokolate. Inilagay muna niya ang mga iyon sa freezer ng refrigerator. Pagkaraan ng 5 minuto ay muli niya yung kinuha at kinain. Hindi na siya nagtira para sa mami niya. Bakit nga ba niya sisikilin si Rainiel na may express nito ang damdamin sa kanya? Wala naman itong nilalabag na batas. Kinabukasan pagdaan niya sa tapat ng unit ni Rainiel ay tumawag na naman siya sa ina nito. May love letter na namang pinabibigay ang anak ko. Nanunod yung sabi nitong habang kinukuha niya ang iniabot nitong short white envelope. Salamat po tita. Hindi naman sa pakikialam ko pero kung sakaling magkakagustuhan kayo ng bunso ko, hindi kami tutol sa inyo. Kahit na nga bata pa si RR. Natawa siya. Kayo talaga, Tita Rodora, ang aga niyong mag-matchmaking. Natutuwa lang ako dahil hanggang ngayon, lampas ng 9 na taon, loyal pa rin sa iyo ang anak ko. Diyan na nga po kayo at baka tanghaliin pa ako. Hindi na niya hinintay pang makasakay man lang bago niya buksan ang laman ng sobre. Sa waiting shed pa lamang ay pinilas na niya ang kabilang dulo niyon. Napangiti siya kahit nag-iisa nang makita ang laman ng envelope. Picture niya yon. Kinunan pala siya ni Rainiel ng larawan. Kahapon natutulog siya at naipa-develop niya ito agad. Pinagmasdan niya ang sarili sa litrato. Mabuti na lang at hindi siya nakabukaka o nakanganga habang natutulog. Napailing ang kanyang pisngi sa gawing kanan habang nakasandal siya sa headrest ng sopa. Nalaglag pa nga ang hawak niyang pamaypay sa sahig. Nakasama rin sa kuhang iyon na 3 chocolates na nakasalalay sa dulo ng suot niyang maluwang na t-shirt. Nang tingnan niya ang likod ng larawan ay may nakasulat pala roon. Something to add to my chest of memories. Perhaps Abe looked exactly like you when God presented her to Adam. Lalong lumawak ang kanyang ngiti sa nabasa. Naitakip tuloy niya sa bibig ang hawak na panyo upang hindi siya obvious sa mga taong nakakakita sa kanya. Baka akalain ng mga itong naloloka na siya. Alam naman niyang kahit noon ay talagang romantic na si Rainiel. Ngunit ang mga ginagawa nitong mga huling araw ay nakapagpapakilig sa kanya, gaano man siya iwasan yon. Nagiging discreet na rin ito
sa pagpapahayag ng damdamin sa kanya, and she found it more endearing. Nag-mental note siya at tatawagan niya ang numerong ibinigay sa kanya nito mamayang gabi upang magpasalamat. Hinintay lang ni Anne na makapaghapunan sila ng kanyang mami at ang kasama nito bago niya tinawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Rachel. Subalit busy tone ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Naghintay muna siya sa 3 minuto bago muling nagdaya. Ngunit ganoon pa rin. Nang busy tone pa rin ang kanyang naririnig makalipas ang 5 minuto, minabuti niyang gawin muna ang mga ritual niyang panggabi bago muling subukang kontakin si Rachel. Nagpapahinga na ang mami niya sa silid nito nang muli siyang nagpasyang tawagan muli si Rachel. Iaangat na lamang niya ang auditibo ng telepono nang biglang mag-ring iyon. Napakaslot siya sa pagkakagulat. Sa unang sambit niya ng hello ay nabusesan agad siya nang nasa kabilang linya. Good evening, Anne. Rachel? Ako nga. Kanina pa akong sumusubok na tumawag diyan pero laging busy. Really? Pero kanina pa rin ako nagdadial sa number mo pero busy tone din lang ang naririnig ko. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Looks like we're both calling at the same time kaya parehong hindi tayo makakontak. Tumawag ka rin lang, sasamantalahin ko na para makapagpasalamat ako roon sa card at picture na pinabigay mo sa mami mo para sa akin. The birthday helped me. Really? Akmang-akma iyon sa kondisyon ko noon. Natouch ako na pinagtsatsagaan mong i-letter transfer iyon at natawa ko roon sa picture. Gigisingin na sana ni Tita Luz pero naawa ako sa iyo. Kaya pinigilan ko siya. Napagod ka raw sa paglilinis, sabi niya. Anyway, gusto lang naman kitang makita noon. Thank you nga rin pala sa mga chocolates. Ang dami, pero kinain kong lahat. Birong kantsaw niya rito. Kaya pala naisipan mo na akong tawagan sana. Umepekto na pala sa'yo yung gayuma. Natawa ito na parang masayang masaya. As for the chocolates, inagaw ko lang yon sa anak ni kuya. Kaya naman pala deform na yung kurba ng mga tsokolate. Kaya na deform yon ay dahil inilagay ko muna yon sa secret ingredient na gagayuma sa iyo. Kahit po kalapin mo na lahat ng gayuma sa mundo, hindi mo mapapatalab sa akin ang mga iyon. Well, let me think. 2 weeks ago, pinunasan ko ng luha mo nung panyo kong nag-iisang buwan nang hindi nalalabhan, tapos yumapos ka na sa akin. At panyo pa lang yan ha? Napahagikik siya. They were having a silly conversation and she was enjoying it. O tingnan mo na, kinikis-kis ko lang kanina itong receiver ng phone na gaya ni Aladdin doon sa magic lamp, nagayuma ka na rin ng tawag ko. Kung makikita lang kita ngayon, I'm sure litaw lahat ng alangala mo sa pagtawa. Hey, kailan ka pa naging trying hard na maging comedian? Hindi pa nga ako nagsisimulang magpatawa. So bakit nga ba napatawag ka? Seryoso ng tanong niya. Hindi ko na kasi matiis ang pag-amis ko na makausap ka. Nakiliti na naman ang puso niya, ngunit may kakambal din niyong guilt feeling. Batid niyang lalo lang magagatungan ng pagkagusto nito sa kanya habang ine-entertain niya ang tawag nito sa telepono, ang pagpunta-punta nito sa kanila at ang pakikipagbiruan dito. Worse, ginagatungan na rin niya ang sarili para dito. Ang dapat niyang gawin ay i-reject ang mga binibigay nito. Huwag nang makipagkita o makipag-usap pa rito. O kaya naman ay maghanap na lamang siya ng panibagong nobyo. Subalit sa makataong pananaw, ano nga ba ang dapat niyang maging pakikitungo rito? At sa pananaw ng Diyos, tama bang saktan niya si Rachel para lamang makawala na siya sa mga pansin nito? Hindi ka na umimik din yan. Anitong may siglaang boses. Nahaligap agad niya
ng maikakatwiran. Baka kasi may lessons ka pang pag-aaralan. Nakagat niya ang iba mang labi. Bakit nga ba hindi lang iyon ang totoong itugon niya? Wala na. Tinapos ko ng lahat bago kita tawagan. Wala ka naman yatang importanteng sasabihin pa. Mabuti pa siguro ibaba na natin ang telepono. Alam kong maaga pa ang pasok mo bukas. Ito naman ang walang maitugon. Rachel, natatandaan mo pa ba ang verse sa 1 Corinthians na these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love? What about it? Tamad man akong mag-memorize ng memory verse ko sa Sunday school noon, pero tinatandaan kong mabuti ang verse na yon. Parang ibig niyang kabahan na tinutungo ng sinasabi nito. What's your point? Nakilala kita pagkatapos na ipasaulo ng Sunday school teacher namin noon ang verse na iyon. At pinaniniwalaan ko yun, Anne. All these years, I kept saying to myself na mawala man ang pananalig ko at pag-asa sa paniniwalang ikaw nga ang God's best ko. The love within me will see me through hanggang sa patunayan ng panahon na tama ang pinaniniwalaan ko. Hindi siya makahuma sa narinig. Totoo bang isang mag-18 pa lamang ang nagsasalitang ito? Noon pa man hindi na kaila sa kanya, ang madalas na gusto nitong kausap ay matatanda. At mas gusto nitong magbasa sa libro kaysa tumambay sa mall na katulad ng karaniwang ginagawa ng isang kabataang katulad nito. Kahit alam kong mahirap pa sa parents kong gastusan ang pag-aaral ko ng 3 terms, 1 taon sa Lasal, I talked them into it para lang maaga akong makatapos. At para din madali akong makahanap ng trabaho. Dahil kapag okay na at kaya ko na, I finally do the real courting. She could see in him the singleness of purpose. Naisip tuloy niya na kung katulad nito ang mas maraming kalalakihan, mas marami rin sigurong magtatagumpay ang buhay sa mga iyon. How come na hindi niya nakita noon ang bahaging iyon ng pagkataon ni Rachel? Or maybe at the back of her mind, she know about it. Hindi lang niya pinagkakaabalahang tingnan. Parang madali at simple lang ang mga plano ko sa buhay, hindi ba? Pero katulad ng journey ng bidang si Christian sa librong Pilgrim Progress, alam ko naman ang dapat kong lakaran. Dumaraan din ako sa mga ups and down ng buhay habang tinutupad ko ang simpleng plano kong iyon. At the same time, I have to trust God that He will preserve you from the burdens that would try to snatch you away from me along the way. Hindi siya handa sa mga inihayag nito. Ngayon lang niya narinig na nagsiwalat ng mga seryosong bagay tungkol sa kanilang dalawa. Mas may direction pa pala ang buhay nito sa kanya. Before you get carried away any farther, ibaba na natin ang telepono. Paglabas pa lamang ng mga salitang mula sa bibig niya, ay narealize na agad niya ang pagkakamali. Masakit yata iyon sa pandinig ni Rachel. Yeah, right, I'm sorry. I already get carried away. Halos pabulong na lang iyon kaya natitiyak niyang nasaktan nga ito. I thought you don't understand me. Baka kasi hindi ko na masabi ang mga yon kapag kaharap kita. Oh, Blunder, ano ka ba, Anne? Sinasaktan mo na naman ang damdamin ni Rachel. Nagpatuloy siya. Naunawa naman kita. Napahanga mo nga ako sa pagiging goal-oriented mo. Pero tuloy bigla akong nagising. Mas matanda ako sa iyo pero hindi ganyan kaorganisado ang buhay ko. Gusto kong magtawagan ulit tayo kapag pareho tayong libre. Do you mean it? Napalakas na bahagya ang tinig nito kaya napatuwid siya. Ang alin? Yung mga sinabi mo ngayon? Pati na yung pagtatawagan natin sa telepono? Oo naman. Dinig niya ang pagbuka niyon ng hangin na waring nabuntunan ng tinig. Thank you, Anne. Thank me for what? For being with you. For being you. Naaaliw siya sa pag-stammer nito. We better hang up, Rachel. Yeah, good night. Sweet dreams. Ngunit hindi pa rin ito ibinababa ang telepono. I'm hanging up now.
Anya, wait! Okay, ano pa bang nakakalimutan mong sabihin? That I had fallen in love with you for the second time? Iyon lang ang narinig niya ng mahinang click sa kabilang linya. Tila may munting kamay na namang yumapos sa kanyang puso. O Rachel, must you say that before I sleep? Wika niya habang nakatitig sa hawak na receiver. Kinailangan pa niyang uminom ng gatas bago makatulog. Naging busy si Anne ng mga nagdaang araw. May mga pinupuntahan siya tuwing matatapos ang kanyang duty. Hindi tuloy natupad ang sinabi niya kay Rachel na magtatawagan sila. Kadalasan ay gabi na siya dumarating sa bahay. Sa almusal na lang sila nagkakausap ng ina. Ipinapaalam sa kanya nito na halos araw-araw na tumatawag si Rachel sa telepono. Ang totoo ay namimiss rin niya si Rachel. Dangan lamang at importante ang kanyang misyon. Biyernes ng umaga, coffee break niya ay sinadya niyang magpahuli sa kanyang mga kasabay sa pagpunta sa hospital canteen. Sa pintuan pa lamang ay hinaligap na ng kanyang mata si Brandon. Nakita naman niya itong nakaupo sa isang sulok ng kantin. Nagpasalamat siya at nag-iisa ito sa mesa. Mukhang noon pa lamang nito nag-aalmusal batay sa mga pagkaing nasa harapan nito. Hot chocolate at pancake ang binili niya sa counter bago niya ito nilapitan. Mind if I join you? Halata nang nagulat, ikinumpas ni Brandon ang isang kamay bilang pagsang-ayon. Naupo siya sa katapat nito. Tilly was nice and charming. Nasabi dito sa sinabi niya. Mabilis itong uminom ng tubig at sinikap na kalmahin sa pamamagitan niyo ng sunod-sunod na pag-ubo. Nang may masmasan, namumula na ang ilong at mga mata nito. Nakausap ko siya noong isang araw. 6 na buwan na pala ang tiyan niya. Tilly ay ang nakilala niyang asawa nito sa pamamagitan ng datos na nakatala sa 201 file ni Brandon. Nakuha naman niya iyon sa lihim niyang pakiusap sa kabibes niyang clerk sa administration department kasama ng pangakong hindi niya ipagsasabi kahit kanino na ito ang nagbigay sa kanya ng impormasyon. Nagulat na naman ito sa sinabi niya, "Saan? Paano mo siya nakilala?" "Pumunta ako sa bahay niyo sa Palawo." Muntik na itong napamura ngunit agad nitong pinigilan ang sarili sa pagkagat nito sa ibabang labi. Natetensyon na ito, halata niya. Pagkuwan ay matamaan siya nitong pinagmasdan. Tila ay naarok nito kung ano ang motibo niya sa kanyang ginawa. "Hindi mo man lang sasabihin sa akin ang dahilan kung bakit nagbe-break tayo? Lahat ay nagsinungaling ka pa rin sa akin?" Batid niyang sinabi niya iyon ay wala itong nihingang panunumbat sa kanyang tinig. Iyon marahil ay pumatid ng tensyon nito. Nagrelax na ito sa pagkakaupo. "Tinapos mo na ang lahat na namagitan sa atin. Let's leave it at that. You're trying to invade something, I can see." Nananatiling kasuwal ang kanyang pakipag-usap dito. "Please, Anne, ako ang dapat na nakipag-usap sa iyo, Brandon. Hindi ko na kailangang isumbat sa iyo nang malaman kung may asawa ka na. Gumawa ka pa ng kwento na hiwalay na kayo at may asawa na siyang iba." Diretso niya itong tiningnan sa mga mata. "Gusto kong malaman kung sino nag-utos sa iyong ligawan ako. Paibigan and God knows what else. Kung hindi ko agad nalaman ang pagsisinungaling mo sa akin." Itinuon nito ang tingin sa platong kaharap at tila walang balak na magsalita na kahit ano. "Look, wala akong kasalanan sa iyo para gawin mo yun sa akin. May sinabi sa akin ng asawa mo tungkol sa sideline mong trabaho. Kaya ka raw hindi makauwi sa Palawo, wala may higit 2 buwan. We both know that you're working on me at that time." At may nakapagsabi rin sa akin, may isang taong malapit sa iyo na siyang nag-utos para ligawan at paibigan mo ako. Tigilan na natin ang pag-uusap na tuan. Hindi niya iniintindi ang sinabi nito. Tilly mentioned something about Tito Maximo na nagbigay raw ng sideline sa iyo. Siya bang nag-utos sa iyo? Sino siya? Nang hindi na rin ito umimik ay nag-alsa na ng kanyang boses. For goodness sake, Brandon, magsalita ka.
Sino siya at bakit kaniya inutusan na gano'n ka-ridiculous na trabaho? You owe it to tell me dahil wala na naman akong ginawang masama sa iyo. And I don't know to enumerate your lies again. Nagtitinginan na sa kanilang ibang tao sa loob ng kantin, ngunit wala siyang pakialam. I don't want to resort to blackmail, kaya magsalita ka na. Hindi naman niya ugali ang mag-blackmail ng tao para lang makuha ang gusto niya. Sana lang ay kumagat ito sa bluff niya. Nagpakawala muna ito ng mahabang buntong hininga bago nakuhang magsalita. Ang kanyang buong pangalan ay Maximo Alcantara, Chief Executive Officer ng Alca Precisions Limited. Nasa 5th floor ng Alca Building ang office niya sa Ayala. Isa lang ang ipakikiusap ko sa iyo, Ann. Kung sakaling pumayag siyang makipag-usap sa iyo, wag na wag mong mababanggit sa kanya na sa akin mo nakuha ang impormasyong sinabi ko sa iyo tungkol sa kanya. Yun lang at tumayo na ito, tuluyan na siyang iniwan. Now, who for goodness sake is Maximo Alcantara para pag-aksayahan niya ako ng abala at pera just to see me ruined?